Okay, so magandang gabi po. At mukhang madilim yung ating giran. At ako po nahihirapan. Ano ho? Hindi ako sanay na dilim dito sa church. But iyan naman pansamantala po. Ano? At liliwanag din ng buhay. Ano, dadaloy din ng ginhawa. Well, di ko alam kung paano namin matatapos ang project na to. At di ko alam kung ito maayos ba o maganda. At salamat sa mga kasama kong gumagawa, lalo na kay Brother Ronnie. Minsan isipin mo tuloy, blessing niyo walang trabaho no? So wala ho siyang trabaho, almost 2 weeks. And simula nung nagsimula kami rito, nandito na siya. Starting Monday, tama no? Dito na siya ng Monday and almost 2 weeks na po siyang walang work. Sabi ko, answered prayer ba ako na wala siyang trabaho? Kasi mahirap po yun, di ba? Yung family nila, paano kakain? O yung pangangailangan ng anak nila. But, syempre, nasa Panginoon tayo. Ang lagi nating pag-asa, may gagawin ng Diyos. Ano po? So, I hope and I pray na ito po matapos. At yung mga paalala na rin po siguro, yung mga ilang hindi pa nakapag-settle para maayos po natin, madagdagan pa. And honestly, ang pinagpe-pray ko dito ho sa dalawang side na ito, chandelier. So, medyo mahal nga lang po, kasi, pero para sa bahay ng Panginoon. Siguro, medyo tiis ng konti para si ng bahay ng Panginoon. Amen? So imagine nyo kung yan dalawang chandelier. Ano ba spelling ng chandelier? Ilaw na lang, Ilaw na lang bilhin natin. Merong kwentong ganyan, nag-meeting yung church, bibili raw sila. Problema nila, ilaw. So, di nag-suggest sila, bili tayo ng mga nakalubog na ilaw. Sabi niya, maganda yon. Bili tayo ng chandelier. Wag, ilaw ang kailangan natin, hindi pagkain. Kala niya pagkain, So, please, minamadali ho naming matapos because sa Sunday, speaker po ako sa isang church sa Quezon City ng anniversary, kila Pastor Godwin. At by Monday, flight ko naman po going to Cebu para naman po sa convention po namin, sa OCC. Kaya mawawala po ako hanggang Thursday. Wala po ako ng Sunday, wala po ako ng Wednesday. So, sama niyo ho sa prayer. Sobrang busy. At sama niyo rin ho sa prayer na makapagpa-laboratory na ako. Kasi, promise ko sa doktor, pagbalik ko from Bicol, magpapa-laboratory na ako. Well, sabi ko naman sa kanya, pagbalik, di ko naman sinabing kung anong araw nung pagbabalik ko. Kaya sama niyo ho sa prayer na sana talagang physically ay maging okay po yung aming katawan and even si Mami. Parehas po kaming merong iniinda sa katawan. Siya po kailangan niya ng talagang attention din para magpa-doktor. Kaya yung financial provision din po ng Panginoon. And tonight, ay hindi ko rin po alam kung makapag-devotion, makapag-preach pa po ba ako nito, mag-aaral pa ba salita ng Diyos. Pwede ba post na lang natin yung outline ko and then let's have a moment na kung ano na lang yung magustuhan nyo sa outline ko, bahala na po kayo. And thank you sa mga tulong natin, sa mga preachers, sa mga workers, and also to all the members na naaalala kaming padala ng merienda. Kanina ang sarap ng aming pananghalian. Kahapon din. Hindi, wala pala kahapon. Nung Monday, ayan. Ako po sobrang lumalakas kapag kayo po nagpapadala ng pagkain. Pero wag nyo naman hong pagsabay-sabayin. Nung Monday, ang dami. Tuesday, wala. Totoo po, Tuesday, wala. Then Wednesday, ngayon, may lunch. Alright? Pero walang merienda kanina. Totoo niyan, walang merienda. Talagang ratrami ng gawa. Dire-diretso po yan. Nung mga nakaraang araw nga, Lunes,
Inabot kami hanggang 12 ng gabi. Talagang, di ko alam, kung iniintay ko na lang, may dumaan na barangay at damputin na kami. So, hanggang kagabi rin, ganun din po. Kagabi, medyo alas 10 yata tayo natapos, 10 p.m. And ngayon po, kung walang prayer meeting, di nyo kami mapipigil talaga, tatrabaho pa rin kami. So, tinatapos po namin, sana nga pinakahuli na sa Friday, matapos na po yan lahat. By next week nga po, wala po ako, matitigil na naman po ito. Ano ho? So, kaya sana ipag-pray natin na matapos within this week. Dahil pagbalik ko po ay October na. Ayan, anniversary po natin ay last Sunday of the month of October. Kaya pag-pray natin na sana'y maging maayos ang lahat. At again, salamat po sa mga nagsakripisyo at nakakaalala sa amin. Hanggang Friday pa po kami. Ano ho, ang goal namin, pinaka-late ng gawa, Friday dahil Saturday may mga activities na ho tayong kailangang i-ready. Alright? So, sige po. At salamat sa mga nagpe-pray sa amin. Okay? So, let's all stand please and turn your Bible in the book of 2 Timothy chapter 4 and verse number 7. Kanina habang gumagawa po kami, ito yung nasa isip ko. At paano ba namin ito tatapusin, itong aming ginagawa? Kasi pakiramdam ko, parang walang katapusan itong ginagawa namin eh. Sa totoo lang, ilang araw na, gawa kami ng gawa. So, talagang, umaga, tanghali, hapon, gabi. So, blessing na lang, marami ho talagang mga manggagawa. Kaya purihin ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4, verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Lord, pagpalain mo po ang aming gagawing pag-aaral for this evening. And please, Lord, give us wisdom and an understanding heart to know your will para po sa bawat isa sa amin na nandito. Pagpalain mo po ang mensaheng ito sa aming mga puso. Umuwi kaming busog, masaya, at higit sa lahat ay pinagpala. Kaya Panginoon, ikaw po ang aming pinananaligan, pinagtitiwalaan sa mga oras na ito. Salamat po sapagkat kami ay dinala mo po rito para makapag-aral ng inyong salita. Kaya sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so please be seated. Like what I said, pag tinitignan ko yung ginagawa namin, namin ito matatapos. Kaya ba namin itong tapusin? Kumbaga, ano ba ang mangyayari? Kaya nga, ang title po ng ating pag-aaralan for this evening is Finish Your Course. So, tapusin natin yung kurso natin. Because I believe, bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng dapat tapusing takbuhin. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng tatakbuhin, kundi ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay takbuhin na kailangan nating tapusin. Kumbaga, hindi lang siya nagbigay ng daan, nagbigay din siya ng daan na dapat po nating lakaran. Naintindihan po ninyo. Kaya according to Apostle Paul, ito po ay sinasabi niya kay Timothy. Okay? Anong sabi niya kay Timothy? I have fought a good fight. Nagseset si Apostle Paul ng example kay Timothy. At sinasabi niya, ako, tinapos ko yung takbo na binigay sa akin ng Panginoon. Pinagtatagni-tagni ko, nung sinasabi to ni Apostle Paul kay Timothy, si Apostle Paul matanda na. Nung siya ay nagsimula sa gawain, matanda na siya kumpara sa edad nitong si Timothy. Sabi nga ng Bible, di ba si Timothy, laking simbahan yan kung tutuusin. Nang sa salita ng Diyos, ang kanyang lola, yung kanyang grandparents, yung kanyang parents, yung kanyang magulang, anong sabi ng Bible sa pagkakakilanlan sa kanila? Maalam sila sa salita ng Diyos. So anong ibig pong sabihin? Kung si Apostle Paul na sa kanyang late na panahon, nakaya niyang tapusin
yung takbuhin na binigay sa kanya ng Panginoon, how much more na itong si Timothy, hindi niya magagawa. Naintindihan po ninyo mga kapatid. Bata pa siya at bukod po roon, mas lalo pa siyang naaralan, naturuan ng salita ng Diyos. Kaya nga malaki ang advantage ng mga anak na lumaki sa church. Malaki yung kanilang bentahe sa pagkatuto at sa pagkakaroon ng buhay na matagumpay kasi bata pa lang namulat na kagad sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, kung ako bibigyan pa ng chance ng Diyos na bumalik ulit sa pagiging young people ko noon, kasi tumatakas ako eh. Pag ini-invite ako sa youth fellowship, mami, naalala mo, SYSP pa noon, tama, singles, singles, youth, basta program, Sunday program, parang ganon. Imagine niyo, pag youth fellowship, pumupunta ako kasi ang ginagawa doon, puro mga activities. May mga laro, may mga, kumbaga, pa-competition. So doon lang ako pumupunta. Pero ayoko ng Sunday worship. Ayoko ng prayer meeting. Ayoko ng cell group gathering. Kasi dati sa Blessed Hope, ang service po namin, we have Sunday school, okay, sa umaga, and then worship, and then sa hapon, 2:00, tumatakbo rito, and then we have evening service doon. And then, kaming prayer meeting na kagaya po nito. At meron din kaming Friday group gathering. Ganito rin po ang setup. Ang kaibahan lang po nun, bawat group ang nag-share. Hindi ho yung isang pastor lang. Okay? So meron pong tinatawag na group. So anong ibig ko sabihin? Ganito mga services po namin noon. Ayokong noon, nagtatago ako, hanggat maaari, gumagawa ako ng dahilan o lakad para wag akong umattend ng service. So, doon ka lang na-realize, nung ako nasa pagpapastor na, sayang pala, dapat pala noon pa lang, nakinig na ako ng Bible. Di sin sana, mas marami kong natutunan. Kaya nga nung pumasok ako sa Bible school, nag-surrender ako ng buhay May 10, by June, ipinasok na Bible school. And nasave ako the same year, January. So hindi naman ako nag-attend ng Sunday school. Hindi ako naging matagal sa church. So imagine niyo, ilang buwan lang, and then pumasok ako ng Bible school. Anong alam ko sa Bible? Naintindihan po ninyo? Kaya nga, malaki sana ang tsansa nung mga lumaki sa church, yung mga bata, di ba, nasundan nila yung, kumbaga, pagpapatuloy ng ministry hanggang sa naging young people, hanggang sa naging adult, mas malaki ang bentahe na maging maayos at matagumpay ang kanilang mga buhay. Kaya nung sinasabi ni Apostle Paul to kay Timothy, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Tingnan nyo, ilang beses binanggit yung I? Thrice. So sineset ni Apostle Paul yung kanyang as an example para kay Timothy. Ako nga nakaya ko. Ako nga tinapos ko. Di mas lalo na kayo. Lalo na yung mga young people natin ngayon. Nasa peak kayo ng inyong strength and career. Huwag niyong payagan na yung buhay ninyo hindi makarating doon sa kalooban ng Diyos. Kasi naniniwala po ako, ang kalooban ng Diyos sa atin is to finish our course. Amen? So the ultimate goal of obtaining a degree is enhancing or mastering your knowledge in a subject base. Sa mga estudyante, napakahalaga na kayo ay nagbabasa ng inyong textbook. Tama ba ko? Napakahalaga ng libro. Napakahalaga ng mga material, napakahalaga ng syllabus, napakahalaga ng lesson na ibinibigay sa inyo ng mga professor ninyo, ng mga teachers ninyo. You know why? Kasi the reality is when you obtain your degree, you learn so much more. Tama ba ko? Ang isang nag-aaral na nakatapos, hindi lang kayo tumanggap ng diploma, tumanggap kayo ng kaalaman. Tama ba ko? Ang pag-aaral ay lugar na kung saan doon tayo dapat hinahasa at tinuturuan.
So anong ibig kong sabihin, mga kapatid? There are many transferable skills you practice along the way, such as communication. Diba? Pag-aralan ninyo, saan tayo natututong magsalita ng maayos? Sa eskwelahan. Tama? Kailan tayo natuto na talagang ano ba yung proper na pakikipag-usap? Okay. Sa bahay, dati, tinuturuan tayo na kung paano tayo dapat magpo at opo. Kung kanino ka dapat namumupo. Tama po ba ako? Yun yung tinuturo sa atin sa bahay. Kung paano ka dapat gumalang sa matanda sa'yo. Pero higit pa rin ang pag-aaral sa eskwelahan. Kaya tinuturuan tayo ng tamang pakikipag-usap. Tama po? Di ba? Pag sinasabing ang kausap mo, matanda sa'yo na lalaki na hindi mo kilala, paano mo siya i-address? Ano ang itatawag mo sa kanya na hindi mo siya kilala? Ano po ang tawag? Hoy? English. Sure. Tama po ba? Tinuturo sa atin yung pakikipag-ugnayan through communication. And not only that, sabi po rito, time management. Doon tayo natututo ng disiplina sa oras. Tama po? Hello po? And then another thing is problem solving and more. Marami pa. Habang tayo ay nag-aaral, mas marami tayong natututunan. Amen? Kaya nga, ang pag-aaral, wala pong hintuyan hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito. Hindi ho tayo dapat tumitigil sa pagkatuto. Amen? And then, according to Apostle Paul in 2 Timothy chapter 2, verse number 15, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, listen. Ang unang dapat nating alamin, pag-aralan, to achieve, okay, para maabot natin yung ating goal sa buhay. Kayo po ba meron kayong gustong abutin? Matanong ko po ang bawat isang nandito, meron pa ba kayong gustong abutin sa inyong mga buhay? Meron pa ba kayong gustong ma-achieve? Meron pa ba kayong gustong mapuntahan, marating? Diba? It doesn't matter kung bata o matanda. Wala hong bawal mangarap. Hindi ho bawal mangarap. Tama po ba ako? Hanggat malakas, hanggat buhay, mayroon pa tayong dapat abutin sa buhay natin. You know, ito ang sabi ni Apostle Paul, you need to study yourself. Yan bang buhay natin na nagsasabing meron tayong gustong marating, yan bang ating ginagawa at tinatahak, talaga bang doon papunta? Kasi po, ito ang nakita ko. To finish your course or your goal in life, number one, there is difficulties. Definitely, certain na talagang sa bawat ating pangarap, tatapusin natin, okay? Lahat ng gusto nating ma-achieve, lahat ng dreams, yung mga pangarap natin, hindi natin yan makukuha nang nakatambay lang sa bahay. Nakatambay lang sa kanto. Hello po. Nang nakatunganga lang sa kapitbahay. Kailangan nating merong harapin sa totoong buhay. Ano po yun? Kailangan dumaan sa mga challenges. Kaya there is difficulties. Hindi ho po pwedeng gusto mong makatapos ng kurso sa pag-aaral nang hindi ka magsusunog ng kilay. Sabi nga nila, di ba, ganyan ang pag-aaral. Magsusunog ka talaga ng kilay. Ano ba ibig sabihin nun? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng, di ba, nagsusunog ng kilay? Ang alam ko lang, nagsusunog ng kulay. Laro ng laro sa labas, hindi nag-aaral. Yan tawag doon, nagsusunog ng kulay. Di ba? Tanghaling tapat, nagbabasketball. Ganyan kami noon eh. Wala sa amin alas 12 ng tanghali. Wala sa amin alas 2 ng hapon. Basta kami, basketball. Kaya ang tawag ng nanay namin sa amin, puro kayo mga, ano man tawag doon, ulikba. Alam niyo ba yung ulikba? So yun ang tawag sa amin. Kasi nga puro kami mga nog-nog.
Bakit? Mahilig kami mag-basketball. So ano ibig sabihin mga kapatid? Wala tayong mga achieve. Tingnan, to get yung magandang ng shape ng body, ng katawan, hindi nyo makukuha yan ng kain ng kain. Tama, gusto ko maging sexy. Pero kain ng kain. Gusto ko maging macho, kain ng kain. Tama ba ako? Kain, tulog, kain, tulog. Hindi nyo makukuha sa ganun yun. So, ibig sabihin, talagang dadaan tayo doon sa mahirap na kalagayan. Estudyante, para makatapos, kailangan kuminsan magpuyat, kailangan gumising ng maaga, kailangan magbabad sa binabasa, kailangan kabisaduhin. Lahat ng yan mararanasan nyo. And even in Christian life, hindi tayo magtatagumpay sa kaaway ng paisi-isi lang. Tama po ba? Para may mapatunayan tayo na may Kristo na tayo sa puso. Listen, lahat tayo sasang-ayon dito eh. Lahat tayo meron ng pinangako na, kumbaga, buhay na walang hanggan. Tama ba ako? Lahat tayo pupunta ng langit. Lahat tayo tumanggap na sa Panginoon. Tama po ba? Ngayon, to prove na talagang Kristiyano tayo, hindi naman yung masasabi na, ay ako tumanggap na ako sa Panginoon, Kristiyano na ako. Ganun. Hindi ganun lang yun eh. Talagang minsan susubukin ka kung totoo ka talagang may Kristo. Ewan ko kung naintindihan niya po yung sinasabi ko. Madaling sabihin na Kristiyano tayo, madaling sabihin na tinanggap ko na si Jesus, pero yung pagpapatunay, kung minsan, kailangan idaan tayo sa matinding hamon. Kasi kung hindi, parehas lang eh. Imagine niyo kung Kristiyano tayo at hindi Kristiyano, parehas lang pala yung ating inaasal, kagaya sa dati, paano nila sasabihin Kristiyano tayo? Ewan ko kung naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin, mga kapatid. So dito natin mapapatunayan ngayon, iba na ako ngayon. Para bang gusto mo sabihin sa ibang tao, pasalamat ka, Kristiyano na. Kung hindi, mamumuti ang mata mo sa akin. Tama po ba ako? Yung sanay kang makipag-away, yung sanay kang makipagbunganga, yung sanay kang pero dahil may Kristo ka na, nag-iiba na ngayon yung ginagawa mo. Alam mo sa sarili mo, hindi ako to eh. Kilala ko sarili ko, lumalaban ako. Pero bakit ngayon, hindi ako makalaban? Kasi nga may Kristong nagpipigil sa'yo. Tama ba ako mga kapatid? May Kristo, may Espiritu na nagsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Huwag kang pumayag na ganyan. Amen? Kasi nga, Kristiyano tayo. But you know, sabi ni Apostle Paul, there is difficulties. Tignan niyo sabi ng Bible, in verse number 7, I have fought a good fight. That phrase, that statement, nagsasabi na kagad na meron tayong battle. Tama po ba ako? I have fought a good fight. So, ibig sabihin, para matapos na yung course, haharap tayo sa iba't ibang klase ng problema, haharap tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. Para magkaroon tayo ng muscle, kailangan tayo mag-gym. Kailangan mag-exercise. Sabi ng doktor ko, doon sa pinuntahan ko pong hospital, sabi niya, actually, sir yung unang tawag niya sa akin Sir, mister pala, mister, kailangan mong mag-exercise ng 3 times a week. Makukuha sa exercise. Tama? At least, huwag bababa ng 30 minutes. Sabi ko, 3 times a week. 30 minutes. Nakakapagod kaya mag-exercise. Tama? Pero iniisip ko lang, ano mas gusto ko? Mapagod sa ehersisyo o mainip na nagpapagaling sa hospital? Sige nga. Tama. Pero minsan matigas ang ulo natin eh. Ayaw nating sundin yung mas malaya kaysa doon sa... Naintindihan niyo ibig sabihin?
Kasi, pag inisip pa lang natin, maglalakad ako, ang layo. Tatakbo ko, mapapawisan ako, mapapagod ako. So, meron talaga tayong hirap na pagdadaanan to achieve something. Tama po ba? Negosyo. Wala namang umasenso na basta lang nandiyan yung negosyo. Binabantayan yan. Minsan pinagpupuyatan yan, ipinaglalaban yan. Tama po ba ako? So, wala hong magiging matagumpay sa buhay natin nang wala tayong magiging hirap na pagdadaanan. That's number one. Then another thing is, not only there is these difficulties, but also there is discipline. Kailangan natin, sabi nga ni Apostle Paul, para wag tayong i-cast away, turuan natin yung sarili natin mahirapan at masaktan. Di ba ang linaw, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, tignan po natin mga kapatid. Nawala yan tayo mic ko Sound check. Sabi ni Apostle Paul, ano ba ang dapat nating mapagdaanan? Okay? Para bang pag sinabi niya rito, gusto ba natin matagumpay? Okay? Hindi ho tayo matagumpay unless na tayo po ay matutong magdisiplina ng ating mga sarili. Mga kapatid, isipin nyo. Sabi ni Apostle Paul, verse number 27, 1 Corinthians chapter 9, but I keep under my body and bring it into subjection. Sabi ho ng Bible, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. So you need to keep yourself under training. Tama po ba ako? Under discipline. So hindi po pwede na tayo po ay lumulusog, lumalakas sa ating katawan nang wala tayong ginagawa. Minsan naiisip natin yung exercise pag may nararamdaman na. Sabi nga ni Doc, nakalimutan ko yung pangalan ng doktor ko, sabi niya, minsan naiisip natin yung exercise pag may sakit na tayo, pero nung wala, binabaliwala natin. Tama. Kaya bago po ako umalis, ang totoo niyan, Tuesday ang amin po, Wednesday ang start ng aming Jubilee, ng conference. Tuesday ng umaga, hesitant ako, sabi ko, nagtatanong ako, tutuloy ba ako? Paano gagawin ko? Baka mamaya maglalaro ako ng basketball, tapos naghihina yung katawan ko, bawal pala, bla bla bla. So, nakabis na ako ng pang-alis. Ginawa ko, pumunta na ako ng hospital, tinuloy ko na. Sabi ko, nako, baka naman madisgrasya ako, baka biglang bumagsak or mahilo ko. Nagpa-check up ako, sabi ng doktor, hindi mo pwedeng i-assume na may sakit ka na kagad. Wala ka namang laboratory Yung symptoms, madaya kung minsan. And minsan, psychologically, pag meron ka naging sintomas na iniisip mong sakit, para kang napaparanoid, yun na yung sakit mo kagad. Kinukonclude mo kasi kagad. Naghahanap ako ng maasim. Nasusuka ako. Isipin mo, buntis ka na kagad. Paano kung nasa edad ka na hindi ka na talaga magbubuntis? Iisipin mo ba yun? Naintindihan po ninyo? So minsan, yung isip natin nagdidikta sa nararamdaman natin. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Sinabi niya kasi, sir, hindi kasi accurate yung ginagawa mo na nagkukuha ka rito ng sugar. Glucose lang naman yun. Hindi talaga sugar test yun. Okay? At saka, inconsistent yun. Pwede mong kontrolin. Tama nga naman. Diba? Huwag kang kumain, bababa sugar mo. Kumain ka, tataas sugar mo. Ang kailangan nating malaman, yung consistent mo na 3 months. So that's why, kailangan kang magpa-laboratory. Sabi ko, Dok, paano hindi ako kumakain? Kumain ka muna, mister. Huwag mo lang sobrahan. Naintindihan po ninyo? Kasi kailangan nating malaman kung nagno-normal pa yung katawan mo o hindi. Kasi ang normal, yung kumakain. Tama po ba? Ngayon, pag tinigil mo yun, syempre, mag-a-adjust yung katawan mo. Pwedeng bumaba yun. Pero hindi normal yun kasi hindi ka kumakain Naintindihan niyo po ibig sabihin?
So kaya sabihin mo, ganito, kumain ka pa rin. Kaya nga sabi ko, hanggat hindi pa ako nagpapalaboratory, pwede pa ako mag-Starbucks. Pwede po ba yun? Oh, pero sabi niya, iwas ka na rin muna sa sobrang tamis, sobrang kolesterol, sobrang ganito. Huwag ka lang umiwas sa sobrang pera. Sabi ko, kahit gustuhin ko po, wala ho talaga. Ano ho? So ano ibig ko sabihin mga kapatid? Yun yung sabi ng doktor. Okay? Huwag mo munang isipin. Ngayon, ano ang kailangan mong gawin, mister? Disiplinahin ng sarili mo. Saan? Sa kain. Tama po ba ako? Yung gustong-gusto natin, kung minsan, yun ang bawal. At eto pa, marami raw mga Pilipino makukulit. Tikim lang naman eh. Minsan lang naman eh. Totoo ba yun? Ngayon nga lang ako kakain ito. Wala naman yung bantay ko. Ayun, may tinamaan. Tama po ba? Tapos, babalik sa amin, nagrereklamo, masakit yung ganito, kasi nga, hindi kayo sumusunod pag walang nakatingin. Ang tawag doon, walang disiplina. Hello po? Totoo po ba yun? Minsan lang naman eh. Kapraso lang eh. Konti lang eh. Tumikim lang eh. O, tama ba ako? Kulang pa rin ang disiplina yon. Kasi kahit konti yan, pag bawal, may effect. See? Hello po. Bawal ka na sa maanghang. Kain ka pa ng kain ng maanghang. Bawal ka sa maalat. Mahilig ka pa sa bagoong at saka tuyo. Bawal ka na sa mga, di ba, matataas ang uric acid. Kinakain mo pa rin. Tikim lang naman, Dok. Yung tikim na yon, ilang beses nangyayari yon sa isang araw o sa isang linggo. Pag kinompute mo, kumain ka na rin ng isang buo. Hello po. Ang tawag doon, walang discipline. Sumusunod pag may bantay. Pag wala, kinakalimutan yung kanyang dapat gawin. Parang ganito eh, bawal mag-U-turn. Wala namang pulis eh. Oh, tama po ba? No left turn. Wala namang tayong nakikitang kasama eh. Oh, di ba? Ang tawag doon, discipline. So tayo rin sa ministry, ganun din. Pag pinag-usapan natin, to finish your course, kailangan mo rin disiplinahin ng inyong sarili. Sabi ng Panginoon, if anyone will come after me, let him deny himself. Huwag kang sumunod sa Panginoon na ikaw ang nasusunod or else mag-aaway kayo ng Panginoon. Tama po ba? Akala ko ba ako, Panginoon, sumusunod sa akin, bakit ikaw ang nasusunod? Ano sabi ng Panginoon? If anyone will come after me, let him deny himself. Hindi ikaw, hindi kayo. Dapat ang nasusunod, Panginoon. Nagpa-doktor kayo, di nyo naman sinusunod. Tama po ba? Hello po. Nagtanong kayo kay pastor, hindi niyo naman sinusunod yung payo. Ano ang tawag natin doon? Nag-pray tayo sa Panginoon, tapos nagdududa tayo kung sasagot siya. Hello po. Tama po ba mga kapatid? So, to achieve and to finish our course, we need discipline. Kahit inaantok na tayo sa gabi, we need to pray. Kailangan tayo magbasa ng Biblia kahit pagod. Kanina nga habang nasa likod ako, totoo yan, ang kasama ko, wala kami meriende. Rat-rat kami ng gawa, inahabol namin bago mag-alas 7. Sabi ko nga, 5 dapat tapos na tayo. Sabi ko, Brother Ronnie, Pastor, ito, o 6 tapos na tayo. Magse-7 na, di pa kami tapos. Dumating na nga si Brother Noel. Sino ba unang dumating dito? Si Brother Noel. Si Sir Glidel. Andyan na. Nakangiti sa amin. Nakabisa siya na maganda. Kami puro mga busabus pa. Dumating si Brother Noel. Pakagwapo sa barong. May ganun pang effect. Para may kumokontra. Puro kami mga nangamoy lahat. Nasa amin. Dugyuters.
Ano ibig sabihin mga kapatid? Pag walang discipline, hindi ho natin maaabot yung gusto natin. Kaya nga sabi ko sa mga young people, nung kausap ko, sa music, sa music team, sabi ko, aral muna, ministry, Panginoon, wala na munang mga kung ano pa. Bata pa kayo, aral mo, lingkod muna sa Panginoon. Tama? Kasi pag mayroon kayo idinagdag pa dyan, yan nga lang pag-aaral, bahay at church, kinukulang na kayo ng lakas, kinukulang na kayo ng oras, ganyo pa ng ibang activity. Di na nga kayo makapaghugas ng pinggan, di na nga kayo makapagkusot ng damit ninyo. Dadagdagan nyo pa ng oras para sa kachat, babadan sa telepono. Aral mo na. Tama po ba ako, mga kapatid? Hindi masama ang may maramdaman, pero pag hindi pa panahon, wag muna. Focus muna tayo. Amen? So anong kailangan doon? Discipline. And last but not the least, para matapos na ho tayo, sabi ko nga kanina, yung katawan namin, bugbog na. Okay? Ewan ko, nakaintindihan niyo pa ba ako? Yung mga katulong ko? Andiyan pa ba yung isip? O baka kaluluwa na lang yan, ang katawan ninyo nakahimlay na. Terrible, pagod dito mga kasama ko eh. Parang ako, nung pauwi na ho ako galing ng Bicol, kasi lumaban pa kami ng championship, parang yung kaluluwa ko, nauuna ng umandar. Yung katawan ko, ayaw nang umalis sa pinaka-napopwestuhan ko. Isipin nyo, naglaro ka ng 2 sunod, semifinals, tapos pagkatapos ng semifinals, lalaban ka ng championship, tapos magdadrive ako pa uwi. Motor ang dala ko. Yung motor ko tsaka yung katawan ko, maandar yung kaluluwa ko, yoko na. Kayo na lang. Naghihiwalay na yung aking katawang lupa. Parang gusto nang mauna ng kaluluwa ko. Ano yung sabihin mga kapatid? Kailangan natin disiplina eh. Tama po ba ako mga kapatid? Walang makakatapos ng walang disiplina. Walang magtatagumpay ng walang disiplina. Walang atleta na hindi disiplina ang sarili na nag-champion. Walang singer na sumikat nang hindi disiplina ang sarili. Alam niyo kaya sila nawawala sa career track nila? Pabaya. Tama ba ako? Pinabayaan ng boses, pinabayaan ng sarili, nilulong sa ibang mga gawain. Kaya nawala sa career. Tama po ba ako, mga kapatid? Naalala ko si Glyza De Castro, nakakausap pa namin, marami siyang pera. Marami siyang pera. Pero di siya makakain ng gusto niya. Kasi may mini-maintain sa katawan. Bawal tumaba, bawal magkabilbil, bawal tumambok yung pisngi. Ang daming bawal. Pero may pera. Sabi niya sa akin, Pastor, nagugutom nga ako, may biskwit ba kayo dyan? Ang dami mong pera. Kasi kailangan Manny Pacquiao, ang daming pera, pero hindi ko ng marami. Minsan nag-vlog nga, nakita ko kinakain. Yung saging na hilaw, yung green na saba, sinasawsaw sa bagoong na Oo. Masaya na. Tinuruan niya nga raw yung mga anak niya kumain ng ganun. Pero milyon-milyon. Samantalang tayo, ni 1,000, wala tayo, pero ang dami nating kinakain. I watched the interview of Ramon Ang. Kilala niyo ba si Ramon Ang? May-ari ng San Miguel Corporation, may-ari ng Skyway, SLEX. Siya may-ari niyan eh. He was interviewed by Julius Babaw ba yun? Nakalimutan ko. Si Anthony Taberna. Sabi niya, alam mo, nagtataka ako, yung anak ko Sipin nyo, bunso niyang anak, pinadala niya sa Pangasinan, pinagtrabaho niya sa isang planta na ang kasama niyang kumakain, yung mga katrabaho niya. Can you imagine? Kami nga kung hindi niyo ako in-interview, sabi niyo, magsuot ako ng relo. Hindi ako magsusuot ng relo. T-shirt lang ako, okay na. Sabi niyo, mag-ayos po kayo, sir, kasi i-interviewin kayo. Pero kung siya tatanungin, hindi ko naman kailangan yun Yung maraming pera, ayaw bumili ng mga damit na mamahalin. Yung walang pera, bumibili. Tama. Ano kailangan? Discipline. Hello po. So ano ibig sabihin mga kapatid?
Para ma-achieve natin yon, kailangan natin ng disiplina. And then last but not the least, there is delight. Pag naabot mo na yung pangarap mo, di ba masaya? Okay? Kapag nasa graduation day, di ba't ang sarap ng pakiramdam na meron kang natapos? Amen? Tama ba ako? Ang sarap ng pakiramdam na nakakarinig ka na ng, ano ba yung tunog ng graduation? Tan, tan, tanananan, tan, tan, tan. Baka iba kasi sa inyo. Baka iba yung tunog na gusto niyo marinig eh. Di ba? Baka pangkasal yung gusto niyong marinig. O kaya, yung saan ka man naroroon, sinta. Hindi kita. Wag yun. Okay, so ano ibig sabihin mga kapatid? There is delight. Masaya yung graduate, masaya yung mga taong nakapaligid sa'yo kasi may natapos ka. Amen? So bakit minomotivate ni Apostle Paul si Timothy? Because si Timothy, anak niya sa pananampalataya. Anong concern ni Apostle Paul kay Timothy? Ano ang magiging pakinabang ni Apostle Paul pag si Timothy ay nakatapos ng course niya? Kung tutuusin, pag tayo nagtagumpay, pag kayo nakatapos, yun eh. Hindi naman amin yung pangalan na yun, inyo yung titulo na yun. Tama ba ako, mga kapatid? Kung ang anak ko ba nakatapos, ako na ba yun? Halimbawa, kung ang kurso niya, architecture, engineering, accountancy, ako ba yung magiging accountant? Hindi naman, siya yun eh. Tama po ba? Yung mga anak natin, pag naging doktor, hindi naman tayo yun eh. Siya yun eh. Ang sarap lang isipin na meron silang magandang kalagayan. Kaya nga, ang sarap sa pakiramdam ng meron kang narating. Pero paalala, huwag maging mayabang. Huwag makalimot sa ginamit ng Diyos. Amen? Huwag magpabaya sa naging paraan ng Panginoon kung bakit tayo iniangat ng Panginoon. Kaya nga, yan ho yung nakita ko. And for our conclusion, in 1 Corinthians chapter 9, verse number 24, know ye not that they which run in a race run all. Lahat tayo may pangarap. Tama po ba ako? Lahat tayo merong gustong marating. Am I right? Baka naman meron dito walang pangarap. Taas nyo na kamay ninyo. Lahat tayo may pangarap. Tama po ba? Lahat tayo merong gustong marating. Pero hindi lahat may naaabot. Anong sabi po rito? Know ye not that they which run in a race, run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. Huwag ka lang tumakbo. Tumakbo ka na meron kang gustong marating. Amen? Huwag ka lang maglingkod. Basta makapaglingkod. Maglingkod ka na meron kang hinahangad na gantimpala. Amen po ba? Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa aming naging pag-aaral for this evening. Thank you po sa reminder